Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Bradley at Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So taong 2019 nga po ay hinahamon na ng undefeated world champion Terence Crawford ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Subalit sa kasamaang palad nga po ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na magtuos ang dalawa sa ibabaw ng lona. Minsan na ding sinabi ni top rank promoter Bob Arum na noong nasa poder niya pa si Pacquiao ay siya na daw mismo ang pumatay sa potensyal na laban at hindi niya talaga ito kinasa. Paliwanag ni Arum na ayaw niya daw kasing makitang masaktan ng husto ang ating pambansang kamao. Pag tinapat niya daw kasi si Pacquiao kay Crawford ay panigurado umanong kakainin ng buhay ni Crawford ang nag-iisang 8th Division World Champion ng boxing. Habang si Crawford naman ay sinabing taong 2014 pa lang umano ay hinahamon niya na si Pacquiao. Pero umiwas daw talaga sa kanya si Pacman at maging ang trainer nitong si Freddie Roach. Giit ni Crawford na kung gusto daw talaga siyang labanan ni Pacquiao noon, ay pwedeng mangyari kasi nasa iisang promotional company lang naman daw sila. Kaya naman si Pacquiao daw talaga ang dahilan kung bakit hindi sila nagtuos. Pero ganun pa man nga po ay sinabi naman ng former world champion and Hall of Fame fighter na si Timothy Bradley noong taong 2019 na wag daw masyadong kumpiyansa si Crawford na kayang-kaya niyang talunin si Pacquiao. Banta ni Bradley na kahit may edad na umano ang ating fighting senator, ay andun pa din umano yung lakas at knockout power nito sa kanyang kaliwang kamao. Dito binunyag ni Bradley na nagkaroon daw siya ng pagkakataon na makasparing si Crawford ng mahigit 100 rounds. At nagkaroon din umano siya ng pagkakataon na makasagupa si Pacquiao sa loob ng 36 rounds. Kaya naman masasabi niya daw talaga na base sa tendencies ni Crawford, ay may tulog daw talaga ito kay Pacman kasi kayang-kaya daw itong hulihin ng ating pambansang kamao. Lalo pat gustong-gusto daw ni Pacquiao ang mga fighters na paatras lumalaban katulad kay Crawford. Kaya naman banat ni Bradley sa mga nagsasabi noon na wawasakin lang ni Crawford si Pacquiao ay isang kalokohan daw ito dahil delikado daw talaga si Crawford. Hindi na umano siya magugulat kung makita niyang bumagsak si Crawford sa isa sa mga suntok ni Pacquiao. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong tanghalin ng The Ring Magazine bilang number 1 pound for pound king ang undisputed welterweight world champion Terence Crawford nang dahil sa matinding pagtalo nito kay Errol Spence Jr. via 9th round knockout, ay tila umalma nga po ang unified super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue na siyang nilagay sa number 2 spot ng pound for pound rankings. Banat ni Inoue na ano na daw ba ang nangyari sa traditional US Ring Magazine meeting. Dapat daw ay dahil parehong maganda ang performance na ipinakita nila kontra sa number 1 fighter ng mga dibisyon na kanilang pinaglalabanan, ay sana pareho na lang silang ginawang number 1 ang The Ring Magazine pound for pound. Subalit hindi po tayo sasang-ayon dito dahil wala naman rankings na parehong number 1 ang dalawang fighter. Bagamat po kasi isang undefeated world champion si Stephen Fulton, ay di hamak naman na mas matimbang pa din ang pangalan na tinalo ni Crawford na si Errol Spence Jr. Tandaan po natin na wala sa top 10 pound for pound ranking si Fulton, habang si Spence naman ay number 4 ranked fighter sa pound for pound. Kaya naman mas dapat talagang iluklok si Crawford sa numero 1 pwesto. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.